So, ayon sa inyo ay binabawi po ito ngayon ng barangay chairman ni Kapitana ng inyong barangay dito sa Taguig. Opo. Pero sabi nyo, nagbabayad na kayo ng real property tax. Opo. Oho. 20 years na po kami nagbabayad niyan. So katulad po ng tanong ko sa inyo, ito po ba ay dokumentado itong mga claims niyo? Opo. So ano po yung mga huling kaganapan doon sa inyong pinaglalaban? Ano naman po, sabi sa amin ng mayor namin, inaayos na po yun. Nasa legal na po ang aming pagproseso ng aming papel. Si Mayor Lani Cayetano. Lani Cayetano, ho. Opo. So nasa side nyo si Mayor Lani Cayetano. Opo, nagpunta na po ako doon at saka nakausap po na po yung market coordinator na inaayos naman po yung aming lugar. Ito pong association nyo, may ilan po membro ito? 18 families po yan. Naku, marami palang maapektuhan ito Opo. kung mapapaalis kayo dito. Oo. Bakit naman daw po kayo pinapaalis? Ano po gagawin ni Kapitana rito sa property nito? Gagawin din po daw ng Toy Stories Market, pero ang narinig namin nung last meeting namin, kung bakit sila mag-hire ng bago. Mag-hire sila ng bagong manininda. Kumaga, madi-display so kayo? Parang gano'n na po. Samantalang kayo ay nagbabayad naman yon Opo. sa barangay. Kompleto po kami ang bayad. Bakit po kaya medyo may ganong sitwasyon? Bakit po nangyari? Mayroon po bang pagkakagalitan na nangyari dito? Wala naman po. Bigla lang kami dyan na pinaskilan ng karatula na yun ay pag-aari nila. Pinaratulahan na po kami dyan, and then po yung mga barangay proc leader, inihikayat po yung mga kasamahan namin na mag-apply na sa kanila. Opo. Sino naman ang pangalan ng ating kapitana? Si ano po, Kapitana Mirna de la Peña po. Mirna de la Peña. Mirna de la Peña. Opo. So ano po ang gusto nating panawagan niyo na Ma'am Dominga? Ang gusto lang kong sabihin po sa kanya, kung manininda rin lang ang ahar nila, bakit iba pang tao? Kami 23 years na po doon. Oh, tagal na ha? Opo. Bakit nang bigla pa alisin? At saka, mayroon na nga po yatang mga dokumento yun, nagsasabi na talagang donasyon na sa inyo yan. Mayroon po, kasi yung ibigay sa amin yan, may abogado po kaming dalawa, Attorney Di Alban po. Ang nag-uusap at saka si Mayor Di Guzman nung araw. Kaya palagay ko po, mayroon yun. Hindi ko lang nakuha noon sa munisipyo dahil nagkuha na po kami na yun ay amin. Kaya yung unang presidente namin, hindi inasikaso yung mga papers na gano'n. Ngayon po ako nakaupo, ako po nag-ayos ito ngayon. Kaya nagulat na lang ako na may nagkiklaim sa amin. Kailangan pong paglaban yan at kabuhayan niyo po yan. Opo, totally naman po. Nung ilipat kami dito, talagang bakante po ito. Kasi pinag-usapan mo po namin ito sa mapa, yung mapa, talagang tinignan namin. Boundary, mga teritoryo. Si Barangay de la Peña, Barangay Cheruma de la Peña po ba, ngayon lang termino niya? Ano po, pangalawa niya ng termino, puro ngayon lang siya nag-claim sa amin. Nung unang termino niya, hindi po. Ngayon lang pangalawa niya. So, ilang taon na kayong nakapwesto ron? 23 years na po kami doon. May tax declaration po akong binabayaran. Mayroon po kaming SEC, registered po ito sa SEC. Mayroon registered din po ito sa kooperatiba. Ako po nagpa-register dito lahat. Bakit po? Siguro mas maganda po dito mahikayatin nyo ng mamagitan ang inyong mayora, si Lani Cayetano. At yun po ang pinakasiguro, mabilis na pamamaraan. Siguro nga po. Yun po ang aking maipapayo dahil una-una, siguro naman pakikinggan ni Kapitana de la Peña yung may mayora ninyo. At para hindi na humaba yung usapin. Di ba? Kaya po dapat kasi mama nila doon na nagtitinda. Hindi nag-aalala si Katoto. Hindi nag-aalala si Kapitana na malaking boto yung malulugas sa kanya kapag pinilit niya itong gawin, di ba? Siyempre, iba yung kailangan bilang kapitan ka, diplomasya lahat. Kung may legalidad na dapat na maipagkaloob sa inyo,
bakit hindi gawin? O baka naman na mas malaki kikitain ni Kapitan doon sa, doon sa gagawing building na nakapaupahan Hindi natin niya. alam, no, kung ano mga motibo dyan. Medyo malalim yan. Siguro, mas maganda kung malalaman nyo rin ang motibo. Ayun nga po, nung kami dyan, nung si Mayor de Guzman, kami talaga, inihingihan dyan ng ticket. 5 pesos per table. Aha. O ngayon po, Ay, ilang table po nandun? ay nung araw, 25 tables yun. Ah, Pero ah. yung iba po, lumiit na ng lumiit dahil na ano po yun, Pinagkakasya ng nag-widening. pinararami. Table. Nag-widening po, Natabas. lumiit yung lupa. Aha. Oo. Nabawasan. Pero pinapasok pa rin namin yung iba doon kahit na widening. Aha. Ngayon, ang inihingi sa amin ngayon, 50 per table. 50 pesos per table ang mabayaran namin kung yan ay mapunta sa barangay. Ah. Yun po. Araw-araw yon. Yun ang usapan nitong last meeting po namin. Aha. Ganun daw ang hihingiin sa amin. 50 pesos per table. Stall. O per stall. Mhm. Eh, napaka... Kuha naman po. Kasi... Mabigat minsan, pa para sa inyo, mabigat yung 50. Eh, mabigat po yun kasi magbayad pa kami ng business permit. Oo. Tapos magbayad kami ng ilaw. O, magbayad kami ng 50 pesos. Eh, yung iba, sa akin, okay lang yun. O, yung iba pong pamilya na doon kukunin yung upa ng bahay, yung gatas ng anak niya, Aha. o, yung Panggastos. pag-aaral. Oo. O, di ba nakakaawa rin po? Tama po kayo. Yun ang inaalang-alang ko po doon. Aha. Pero yung kuryente, may kanya-kanya bang kontador o Ang totoo isa po, lang kausap nyo rin sa tungkol sa kuryente? ano po, ako nga, kasi nasa pangalan ko yung kuryente na yun eh. Opo. Kasi nung araw, talagang walang-wala kami nung araw na ilipat dyan. Dahil na-demolish po talaga kami nung araw. Ayun. Oo. Ngayon, nililipat kami dyan. Yung mga tao po, talagang wala sila. Kaya ako lang nagpagawa ng ilaw dyan. Mhm. Di- Okay, sige po. So, sana po marinig po ang inyong panawagan, lalo na po sa Mayora, no? At magkaroon po ng magandang resulta yung inyong pinunta ngayong araw na to. Maraming salamat po, Ma'am Dominga. Maraming salamat din po sa inyo. May isa po Sir Dan. tayong meron po tayo isang caller uli.